Dapat bang ibigay ni Mister lahat ng pera niya kay Mrs.? Sino dapat ang humawak ng sahod? Si Mister o si Missy? Lahat ba ng sweldo ay dapat bang ibigay kay Mrs.? Talagang dapat si Miss lang yung naghahawak ng budget ng pamilya? Applicable pa ba ito sa panahon ngayon? O panahon na para baguhin natin ang nakasanayan? Mahaba ang usapan to. Tara kape, pag-usapan natin. Anong bestseller niyo, bossing? I'll try yung lagi kong order white mocha. Over ice or Hot. Ako Amerikano. Food, ano bago? Pancake ako. Isang pancake, tapos calamari. Dapat bang ibigay ni Mister lahat ng sahod niya kay Mrs.? Yun na yung kinagisnan natin. Kinagisnan natin. Ang babae ang nasa bahay, nagbabudget, siya yung nagmamanage ng pera. Tapos ang lalaki usually is the head of the family, earning for the family. Sa atin, we've been married for 13 years. Pero ito yung nag-work. We've tried yung traditional way, na ako yung nag-handle, then we tried na ikaw. Pero makagustador ka kaya. mo, ikaw din Both, ikaw trinay lang natin lahat. For a short period, nag-try tayo na ako lang din nag-hawak. Yeah. Pero sa ngayon, ano yung nag-work tayong dalawa. Traditionally, yung babae talaga yung nasa bahay. Yes. And yung situation kasi natin, hindi ganon. I'm also a career woman, I'm also working, and same sa'yo din. Kung busy ka, busy din ako. So, kumbaga, kung setup natin, gagawin yon na I think nandiyan na yung kape natin. Actually, ito yung lagi kong ino-order. White mocha. Favorite ko to dito sa Golden Boot. Naman. Then, ikaw naman. Black coffee lang. The usual black coffee, kape, Americano. And later on, yung food natin. Thank you po, Thank you, Kuya. So, aside from trying yung traditional way, yung idea nung gender role, I think is getting a little bit outdated. Yes. Kasi yung pwedeng gawin ng babae, pwede rin gawin ng lalaki. And same vice versa. Lalaki, oo. Parang nablur na yung lines ng ano ba dapat talagang role ni husband, ano dapat role ni wife. Ang importante dito is, ano ba ang effective sa family nyo? Nagagawa nyo ba effectively yung financial budgeting? Based on experience, nung ginagawa mo siya, ano yung challenge mo? Bakit Ako yung challenge, lang? actually sa akin, hindi sa akin privilege na hawak ko yung pera. Burden sa akin kasi busy din akong tao. So ako yung magbabudget, ako yung makikipag-usap sa kasambahay, sa kung sino man, ako lahat. Added responsibility for me. Whether sobra siya or kulang, it's yes, a burden. Kahit sobra siya, I just feel na yung task na meron dapat for a family should be shared by two people. Kasi Okay, it's a marriage. Speaking of shared, siguro mga nag-work na sa atin ng mga specific, pinakamalaki na yung example Excel. Yeah, oo. Na ito yung pumasok na pera, ito yung lumabas. Pero, regardless kung sino may hawak sa kanya. Yeah. Kasi parang yung idea na hawak ni Mrs. yung pera is parang, so wala sa bangko? Oo. Tsaka so parang kanya-kanya tayo ng pera. Pero we have the visibility. Nasa isang Excel siya, may visibility tayo, ano yung mga excess, may kanya-kanya tayong assignment. Personally, as a girl din po, hindi. Di po ako agree na si Mrs. lang dapat yung naghahawak ng sahod ni Mr. It depends on the situation also. Pwedeng magbigay ka ng para sa bahay or para sa mga kailangan ng mga bata. Hindi. Dapat may sariling pera din or hindi talaga dapat. Or yung mga dapat ng mga bills lang, gano'n yung mga dapat gastusin sa bahay, yan pwede. Mga needs lang ng mga anak, gano'n. Kung meron tayong mga major purchase, kailangan, pag-usapan muna. Pag-usapan muna. Hindi pwedeng isa lang magde-decide. That's already a set rule for us. Yung nakaset ito yung fixed na expenses. And what are the variable ito, necessities expenses? Ito, variable. Meron tayong mga binibili na sinet natin how much yung mga bibili natin na kailangan ng approval ng both. And how much yung hindi ko na kailangan magpaalam, bibilhin ko na to. Whether it's necessity or needs. Yes. Kung ang bibili natin ay worth 2,000 plus, yan ba ay kailangan kong ipagpaalam pa sa asawa ko? Kung 1,000 plus or ano, yan ba pero ay basta kailangan? malaga, nare-record natin. Yes. Yung pera niya, yung sinasahod niya, yung kita sa negosyo niya, sa kanya yon, nasa ATM niya yon, yung kinikita ko sa work ko, kung ano mang racket meron ako. Ayoko lang kasi yung part na hingi ako ng ayoko, yun ang ayaw na ayoko. Like, nasa akin yung pera, hihingi ka ng budget sa akin, hihingi ako ng baon, and you're working. Parang hindi sa akin okay yung ganung pakaramdam. Kung sino yung mapag-usapan nilang maghawak ng pera, yun. Kasi
hindi natin dapat i-attribute yung, kumbaga wala dapat tayong mga gender roles. Normal naman yon na ibigay sa asawa yung sahod mo. It's up to you kung magtatabi ka ng pang-inom mo o pang-tabi mo, pang for the boys. This is how it affects our family. Yung kumbaga yung dynamics na we are actually collaborating para mapagtulungan siya. Kasi it's a burden. It's a responsibility. Yung kape ko, hindi mo pa inaano yung kape mo, lumalamig na. It's not a privilege. It's a responsibility. Bakit gusto mo ng black coffee pala? Yung mga flavor. With our situation na, like I'm doing business, you're in a corporate world, technically, yung sa business ko, yung pera na pumapasok doon is not necessarily pera ko lahat. Hindi siya sahod eh. Like, ibibigay ko sa'yo, di ba? You don't manage my business, di ba? You have other expenses more than what you earn from that business. So, and hindi ko na iisipin pa yun. Kasi ang dami ko ng load sa utak ko eh. Isipin ko ba yung technically, si pampasahod? accountant yung gumagawa nun, Oo, diba? isipin ko pa ba pampasahod ng mga staff mo? Isipin ko ba So, balikan mo other siya. expenses mo? It's your If you think about accountant's it, business. yung idea na dapat kay Mrs. lahat ng sahod or pera nyo is sort of limiting belief siya na lahat ng pera hawakan ni Miss. Like, may mga tao nag-work like yun. pero bottom line is, siguro, pag maliit lang, kaya mo siya manage. Yes. Pero if you really wanna grow, so parang sinasabi, marami tayong pera. Hindi naman ganun. Ibig sabihin, if you have that growth mindset na eventually marami kang resources, may mga tinatago kang pera, no? dapat it's not gonna be managed by one person. Correct. It's a shared responsibility. Based sa aming dalawang mag-asawa, yes, binibigay dapat. Pero, meron akong binibigay sa kanya na allowance. Sa akin kasi gawa nung hindi ako marunong mag-budget eh. Pag kailangan ko naman humingi ng pera, binibigay naman din niya ako. Ay, matamis pala to, no? Ito na lang yung sweets niya. Thank you po. Yes. Thank you so much. That's the same thing I would recommend sa mga anak natin. It's not a rule, but it's a recommendation. Tsaka siguro yung mga young professionals, married couple na same yung scenario with us. I think ang realization ko dito is, even though there's an existing norm of practice of how you do things, correct, there's always other ways that you can explore na pwedeng mag-work sa inyo. It's a case-to-case basis. But if you are thinking about growth, if you are thinking about getting a new perspective, it always makes sense that you explore other ways of doing things and experiment, ba? Like we didn't like come to an agreement right away na, ganito yung gagawin natin. Oo, journey yun. But it's a matter of, did you try it? And it applies to a lot of different things. Hindi lang sa pera, di ba? Like how you treat your kid, how you treat your family. It's a limiting belief because of gender roles. Yes. Na we are keeping that idea na ito lang role ni babae, ito lang role ni lalaki, ito lang role ng padre de pamilya. It's proven time and time again that things can be both. Yeah. Galing. Bilang lalaki, matapang tayo at mautak tayo. Kaya hindi ako pumayag. Ang sagot ko dyan, depende. Naniniwala ako na ang pera sa pamilya ay team effort ng mag-asawa. So, kailangan kung yung isa, treasurer, yung isa, auditor. So, para po sa akin, depende po ito sa inyo magiging usapan. Sa aming pong case, pareho kami ni Mrs. na may trabaho. So, yung pong sweldo ko ay sa akin lang po yun. Ang aming usapan ni Mrs., lahat ng mga bills, lahat ng mga dapat bayaran ay sa akin po yun. Ang sagot dyan ay depende. Depende kung sino po ang mas magaling mag-budget. Depende kung sino mas magaling humawak ng pera. Depende kung sino may kakayahan na humawak ng pera. Kailangan po nagtutulungan at nagsusuportahan sa bawat isa para maiwasan ang awayan at hindi pagkakaunawaan.